What is sex education po? Ano po sa palagay niyo yung tinuturo doon at kailan po siya dapat ituro? Sa akin, hindi ko iniiwasan yung term na sex education. Gawa ng nabigyan na siya ng napakasamang kahulugan ng ibang tao. Sa tingin ko, wala namang masama tungkol sa sex. Nagsisex education na rin ako. No? At yung magkaroon ng kaalaman tungkol sa sex. No? Pero ang mas gusto kong term yung sexuality education. At dito, ang tingin ko sa sexuality, isa siyang central na aspeto ng ating pagkatao at marami siyang elements, no? From fantasies to thoughts, desires, that's some part. At it also covers things like our sexual orientation, our identity, our biological sex, our roles as people. At throughout life, meron tayong sexuality. Hindi naman ang sexuality ay dumarating lang yan kapag nakapagpakasal ka na at nakipagtalik ka na sa iyong asawa, no? So, sexuality education pa yung sa tingin ko mas malalim na mas gusto kong term, no? Maraming linalaman ito. Ang isang linalaman nito yung tungkol sa katawan, no? Ano nangyayari sa ating katawan sa iba't ibang panahon ng ating pagiging tao. Ano ba ang nangyayari pag nagbibinata, nagdadalaga? Ano bang laman, paano ba tayo nireregla? Ano ang kaibahan ng katawan ng babae sa lalaki? Paano tayo nabubuntis? Yan yung ilang mga tanong. Ano ba ang mga habits at tips natin para maging malusog sa pangangatawan natin? Ito ay mahalagang parte ng sexuality education. Naglalaman din siyempre siya ng ilang issues tungkol sa paano maiwasan ang ilang sakit, paano maiwasan ang pagbubuntis kung ayaw mabuntis, paano ang pagbubuntis na healthy, pag nabuntis, ano ang dapat gawin para masiguro na safe ang iyong pregnancy at iyong delivery. So, part pa rin yan ng ating sexuality education. Part din ng sexuality education na ano ang karahasan na sexual, paano ba maiiwasan ito, ano ang tamang mga pananaw and attitudes ng bawat isa sa lipunan para hindi na mangyari ito, ano ba ang karapatan ng mga biktima, saan sila pupunta, anong klaseng tulong, part din yan ng ating sexuality education. Kasama din dyan ang mga relasyon. No? Bago pa yan, ano ang cancers ng reproductive tract, paano ba nadidetect ito, paano maiiwasan to, ano ang dapat gawin kung mangyari sa atin yan, sexually or reproductive tract infections, ano ba ang mga ito, ano ba ang signs and symptoms nito, paano maiiwasan din yan, anong klaseng pagpapagamot ang kailangan kung sakaling magkaroon ka ng ganyan. Pwede kong ituloy-tuloy itong part na to na parang ilalagay ko pa sa level ng biology, science, health, no? Pero ang pangalawang aspeto din, yung tinatawag nating values. At napakahalaga na part din yan ng sexuality education. At ang values ko dyan, yung pagpapaliwanag, ano ba ang karapatan ng bawat isa sa kanyang sexuality, sa kanyang reproduction, sa kanyang katawan, no? So kasama dito ulit yung karapatan mong hindi masaktan, karapatan kang may laya ka ng kahit anong pantasya ang gusto mo, wala kang laya na maging marahas, di ba? Meron kang karapatan na magpakasal o hindi. May karapatan kang piliin kung sino ang gusto mong pakasalan o hindi. May karapatan kang piliin ang iyong sexual partner. May karapatan kang i-express ang iyong sexual orientation. May karapatan ka sa integridad ng iyong katawan. May karapatan ka sa buong impormasyon na kailangan mong makuha. Ito na nga yung sexuality education. May karapatan ka sa services. May karapatan kang manganak ng safe. Ito rin yung the highest quality of sexual and reproductive health, no? Part din ng issues of values, di ba? Yung kailangan natin turuan sa simula ang mga bata
ng tamang mga attitudes. So sabi ko nga, kung 3 or 4-year-old yan, kailangan natin turuan ng mga bata kung ano yung mga parte ng katawan nila, ano ang maling paghawak, di ba? Ano ang paghawak ng isang tao na nagpapakita ng respeto, o ano ang paghawak ng isang at pagmamahal at pagkalinga, o ano yung bahawak ng isang tao na pananamantala na yan o pananakit. Kailangan din malaman ng kahit 3 or 4-year-old anong gagawin kung nakaramdam sila ng hawak o kilos na sa kanila ay mali at hindi dapat silang matakot, dapat silang magsabi. 3 or 4-year-old din, may mga attitudes tayong tinuturo like kung ikaw ay may pagkakaiba sa iyong kapwa 3 or 4-year-old, ano ang tamang paraan dyan sa pagkakaiba niyan? Kung ninakaw niya yung juice, diba? Anong gagawin mo? Kakagatin mo ba siya? Sisipain mo ba siya? O gagawa kayo ng mga paraan para maayos niyong magagawa yun, no? Sabihin nila, ano na ang relation niyan to sexual education? Pero ang aking pananaw, yung kapasidad mo na manakit habang bata ka pa lang, ay madaling maging kapasidad na manakit sa mga sexual na paraan. Kaya sa akin, napakalagang part ng sexuality education, yung pagturo nung tinatawag nating non-aggressive ways of resolving conflict, yung pagturo sa bata ng pagrespeto, sa pagkakaiba-iba ng pamilya, buhay ng ibang tao, para rin paglaki nila, di sila nananakit ng mga taong kaiba ang relihiyon sa kanila, kaiba ang paniniwala sa kanila, kaiba ang sexual orientation sa kanila. Kasi that's part of building up towards a respectful, rights-based approach, not just to sexuality, but to other aspects of life. So I could go on, no? Every stage you teach a different set of attitudes. For teenage girls, I would teach you have the right to say no. Kasi many girls are very much pressured to have sex when they really don't want to. For teenage boys, I also say you have the right to say no. Kasi boys are also pressured. Torpe ka pag hindi ko nag-ganon, di ba? But I also tell teenage girls and boys, look, the right to say no, fortunately or unfortunately, implies the right to say yes. Diba? But if you say yes, what do you need to consider? What should you do? What can you do for yourself if you're going to practice this yes in a respectable and safe manner? Diba? What are the risks of saying no? What are the risks of saying yes? Maraming ano yon. And if these are risks for you, how do you deal with them so that you still end up to be a happy, fulfilled person who doesn't hurt other people, who lives your life according to your moral beliefs, di ba? So, ang daming part ng sexuality education. Tingin ko lang kung mabigay natin ito ng tama, mababawasan yung madalas kong trabaho. Diba? Ang madalas kong trabaho, yung umupo at makinig yung rape, battering, sexual harassment stories, psikologista ako. O yung umupo at makita yung breakdown ng unhappy marriages, unhappy relationships, di ba? Unwanted pregnancies, mothers who have died and have left orphans. So, if we teach this properly, it actually will very much help the Filipino family and family life.